Nasa na ba kasi yang si Lawrence? Sabi niya susunduin niya ako. Morgan, huy! Susme, dumating ka pa. Akala ko mag-isa na lang ako maglalakad pa uwi. Sorry na, hindi kasi umalis yung boss ko agad eh. Akin na, ako na magbibitbit ng mga pinamili mo. Inabot na tayo ng dilim. Hindi magandang nararamdaman ko sa paligid. Bakit? May bad spirit ba? Oo, meron. May naaamoy akong masamang espiritu. Ito, galing dito oh. Saan? Ayan, dyan. Morgan naman eh. Ba't sa kilikili ko? Brad, hindi mo ba naaamoy? Pucha, Miyerkules na ngayon pero ang kilikili mo amoy Lunes pa rin. Naligo ka na ba? Grabe ka naman, naligo ako kanina no. Talagang ang dami lang ginawa sa warehouse kaya pinagpawisin ako ng gusto. Mabango naman yung kilikilo ko ah. Amuyin mo pa. Oh, nag-deodorant ako huy. Lintik, nagjodoran ka pa ng lagay na yan ha? Paano pa kung hindi? Teka, bakit parang walang sasakyang dumadaan? Hindi mo pa alam ang balita? Anong balita? Wala kang alam. Alam mo naman na bukod sa trabaho, sa'yo lang umiikot ang mundo ko. Okay, alam ko ba sa iba? He, dumali ka na naman dyan. Makinig ka dahil ikaw ang madalas ginagabi ng uwi. May balitang may gumagalang aswang dito sa bayan natin. Aswang? Seryoso ka ba? Oo. Kilala mo si Taling? Yung asawa ni Brando? Oo. Yung kabit ni Brando na si Jonas? Kilala mo? Bating si Brando? Pumuputok nga yung muscles sa braso nun ah. Pero oo, kilala ko si Jonas. Bakit napatay ng aswang? Hindi, si Jonas. Yung asawa niyang si Marieta, nakabit naman itong si Taling. Siya ang pinatay ng aswang. Ayos ah, chismosang chismosa. Uy, hindi ah. Wala nga akong alam eh. Wala ka pang alam sa mga bagay na yan ha, pero talaga. Kabit ni Brando si Jonas at kabit naman ni Taling si Marieta. Uy, kakaibang trip yun ah. Ano nangyari sa katawan ni Marieta? O di ayun, pinagpiestahan ng kung sinong demonyo yung katawan. Ang sabi ng mga pulis, ginahasa daw muna tapos winakwak ang tiyan at yung mga laman loob hindi makita. Ang sabi din ng mga pulis, gawa raw ng adik. Ang sabi naman ng mga hukluban dito sa atin, aswang. Ikaw, ano sa tingin mo? Aswang. Walang matinong tao ang kayang kumain ng laman ng kapwa niya tao maliban sa aswang. Ano ka naman nakakasiguro? Nitong mga nakalipas na gabi, nag-iba ang simoy ng hangin. Malamig, malansa. May mga tinig akong naririnig minsan sa pagtulog ko. Mga boses na humihingi ng tulong at hustisya ang kanilang sigaw. Hindi kita maintindihan? Sandali lang, Bakit? may kasama tayo dito. Uy, huwag ka namang manakot ng ganyan. Ano yun? Narito ang aswang. Bilisan mo! Takbo! May umabol nga sa atin. Aswang! Lawrence! Isa akong avid listener ng inyong channel. Sa tuwing nakikinig ako ng mga kwentong katatakutan na may halong kilig, comedy at drama, hindi ko tuloy maiwasan maalala ang nakaraan. Gaya ninyo ay may tinatago rin akong lihim na karanasan pagdating sa aswang. Kaya naman naisip ko na magpadala rin ng liham at ibahagi ang aking sariling kwento. Araw ng Huwebes, 10:48 ng gabi nang simulan kong gawin ang sulat na ito. Dear Aswang Diaries at Madam Venus, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng nakikinig dito sa channel nyo. Itago nyo na lang ako sa pangalang Morgan at kasalukuyang naninirahan dito sa Pagudpod, Ilocos Norte. Pero ang ikikwento ko ay nangyari sa dating probinsya kung saan ako ipinanganak at lumaki na pinili kong wag na lang pangalanan. Uumpisan ko ang kwento sa pamamagitan ng pag-amin na isa akong albularya. Hindi basta albularya, kundi isang mangkukulam na albularya. Tama po, yun ako. Kaya kong gamitin sa kasamaan ng kaalaman ko. Pero may takot ako sa Diyos at mas pinili kong gamitin ito sa kabutihan gaya ng panggagamot. Pero aminado ako na maloko at pilya ako, Madam Venus.
Gumagawa ako ng love spell, protection spell, manifestation spell, financial spell at kung ano-ano pa. Pagkatapos ay binibenta ko yun. Effective naman sila kaya naman bumabalik-balik ang mga customer ko hanggang sa nakilala na ako sa lugar namin. May iba pa nga na dumadayo pa mula sa malayang lugar para lang magpagawa sa akin ng mga spells. Pero nagbago ang takbo ng buhay ko nang makilala si Lester. Kasunod ng sunod-sunod na naging banta sa buhay ko ng isang kampo na demonyo. Isang aswang na kung tawagin namin ay Bana. Isulat mo dito ng 3 beses ang pangalan nyo. Pangalan niya muna tapos pangalan mo. Tapos itupi natin ng 4 na beses. Tapos sunugin natin dito. Ayan. Kapag abo ng ganyan, ilagay mo dito sa lalagyan at ilagay mo sa ilalim ng unan mo. Hindi ka na makakalimutan ng lalaking nagugustuhan mo. Maraming salamat po. Balik po ulit kayo. Uy, kilala ko yun ah. Di ba bading yun? Oo, pero hindi halata. Mukha siya talagang babae. Ayos din ah. Bakit daw bumalik? Nagpasalamat dahil effective daw yung love spell na ginawa ko para sa kanya. Tapos bumuli ulit ng bago. Dito na pinagawa yung spell para daw sure na effective. Sila na daw noong lalaking crush na crush niya. Magawa rin kaya ako sa'yo. Magbabayad ako kahit magkano. Talaga? Libre na lang sa'yo. Sino yan? Ah sige, sulat mo sa papel. Morgan. More siraulo ka? Joke lang, ikaw kasi. Ayaw mo pa akong sagutin eh. Lorenzo, ilang beses ko ba sasabihin sa'yo na hindi tayo talo? Pinalaki tayo ng sabay ni Tatay Fabian. Para na tayong magkapatid. Parang lang naman. Di naman totoo yun eh. Saka bago ka pa man kupkupin ni tatay, alam mo naman na gusto kita. Seryoso rin ako, Lawrence. Ayoko na umasak at dumating sa puntong masaktan ka dahil sa akin. Ay, hirap naman kasing ibaling sa iba yung nararamdaman ko. Ikaw kasi una pa lang eh. Gusto mo gawa kita ng moving on spell? Hindi na, wag na. Mas gusto ko pa rin naman mag-move on sa natural na paraan. Sige, ikaw bahala. Basta walang magbabago. Oo naman. Teka, kumusta ka na pala? Mahigit 2 weeks kang nawala Pagkatapos tayong salakayin ng aswang at nakagat ka. Naggulat na lang ako sa sinabi ni tatay na aalis kayo. Yun ba? Okay naman. Pinagpahinga niya na lang ako. Wala ka man lang bang naramdaman na iba pagkatapos ko gamutin ang balikat mo na kinagat ng aswang? Wala naman. Ayos lang ako. Ang galing mo ba naman manggamot eh. Sige, sabi mo eh. Matapos naming mag-usap ay sumilip sa labas si Lawrence. Sabay turo sa bagong bukas na coffee shop sa harap namin. Kaya lumapit ako at nakisilip na rin. Maya-maya ay lumabas ang isang lalaking mestizo. Kasama ang kaaalis lang na customer ko na bading. Napakunot noo kami nang makitang umakbay ang lalaki dito. Kailan pa bukas yung coffee shop? Noong 1 linggo lang. Masarap kaya ang kape dyan. Pogi pa ng may-ari. Sinusubukan ko nga magpa-cute baka sakaling maakit sa alindog ko. Yung lalaki na yung matangkad na yan? Nagwapo at mistiso? Yung medyo may balbas at bigote? Oo, siya nga. Gwapo no? Ang hot. Mala-Turkish ang itsura niya. Bagay sa kanya yung maikling balbas at bigote niya na parang patubo pa lang. Mas gwapo pa ako dyan eh. Saka, selos ka lang eh. Pero mukhang jowa niya yan eh. Siya siguro yung boylet ng bading na kagagaling lang dito kanina. Malamang! Yari si Boy, nagamitan ng gayuma. Hindi naman siya mukhang bading o bisexual eh. Hoy, makagayuma ka dyan. Love spell yun. Love spell ka pa dyan. Pinaganda mo lang yung tawag eh. Gayuma pa rin yun. Hindi pa rin authentic ang relasyon nila. Hindi ka ba nakukonsensya? Ba't naman ako makukonsensya? Alam mo, lahat ng tao may free will. Trip nila gumamit niyan. Di go. Hindi ko naman sila pinilit. Nagne-negosyo lang ako. Ang importante, kumikita ako. Pero, ang pogi. Sayang,
Naunahan ako ni Bading. Alis na nga ako. Nasasaktan lang ako dito eh. Hoy, sorry na Lawrence. Bye! Hello, good after... Ikaw ba ang may-ari at gumagawa ng mga lintik na gayuma na to? Wow, wait lang sir. Kalma. Lakas ng arrive mo eh. Chill. Sagutin mo ang tanong ko. Sa'yo ba galing tong gayuma na to? Excuse me lang no. Alam kong pogi ka pero wag mo ako masisigawan dito sa mismong shop ko. Love spell yan, hindi gayuma. Nang dahil dito sa lintik na to, muntik na ako maloko ng baklang yun. Abay, bakit akong sisisihin mo? Hindi ko naman saklaw ang isip at damdamin ng mga customer ko dito. Nagpapagawa lang naman sila sa akin ng love spell. Pagkabayad, bugsh, sibat na sila. Bakit hindi kita sisihin? Kung hindi ka gumagawa ng mga ganyan, hindi magkakaroon ng ideya ang mga tao na manloko. Hoy, lalaking balbon, sumusobra ka na. Lahat ng ginagawa ko rito para sa ikakaganda, ikakabutit, ikakagaan ang buhay ng mga tao. Kung gamitin nila sa kasamaan at panuloko ng iba, hindi ko na cargo yun. Konsensya na nila yun. Sa kakasalanan ko ba kung isa't kalahati kang tanga at bobo para hindi mo malaman kung may lawit o wala yung jowa mo? At ako pa ang sinisisi mo? Natural, sino bang pumatol? Alangan sisihin ko yung pobreng agiw doon sa kisame dahil tanga ka. Palibhasa kasi kayong mga lalaki. Makakita lang kayo ng maganda at nakapalda, bumababa na agad ang zipper ng pantalon nyo. Hindi pa ako tapos sa'yo ha. O edi bumalik ka. Hintayin pa kita, gusto mo? Galit at nagdadabog na lumabas ito ng shop niya. Halos mawasak nito ang pinto dahil sa lakas ng pagsarado nito. Naiinis na inambahan ko ng suntok ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali kong binuksan ang mga pinto at bintana, saka nagsindi ng insenso. Maya-maya ay natanaw ko na parating naman si Ingkong Gani, ang ermitanyo na nakatira sa bundok at minsan bumababa dito sa bayan para puntahan ako at kulitin na tigilan ang paggawa ng mga spells. Mahaba at kulay puti ang damit nito. May tungkod na kahoy at mahaba ang puting buhok at balbas at bigote nito. Malas, malas, lumayas ka malas, lumaya. Lord, ilayo niyo ho ako sa lalaking mabuhok. I don't deserve this. Morgan, kumusta ka na? Enggong Gani, naligaw ho kayo dito. Anong maipaglilingkod ko sa inyo? Kayo naman, nag-abala pa kayong dumaan dito. Pwede na ho kayong lumayas. Mauna na sa pupuntahan nyo. Hindi ako naligaw. Sinadya talaga kita rito. Teka, tinataboy mo ba ako? Ay, hindi po. Kayo pa ba? Kayo nga ang paborito kong bisita dito. Bakit ho pala kayo napadaan? May problema ba? Narinig ko na may sumugod sa'yo dito eh. Nako, kayo talaga. Marites pa tunay niyong pangalan. Ba't mabilis nakarating sa inyong balita? Ay, ginawa mo pa ako chismosa. Paano ko di malalaman? Sa harapan ko nag-away ang dalawang yon. Binato ko na nga sa inyong lalaki kaya natauhan. Nako, sabi na. Nakialam ka na naman. Engkong naman eh. Kailan mo ba ako hahayaan na magnegosyo ng tahimik? Hanggat hindi ka tumitigil sa kalokohan mo. Hindi ba't sinasabi ko na sa'yo na itigil mo na ang paggawa ng kung ano-anong gayuma o spell-spell na yan? Hindi yan nakakalugod sa mata ng Panginoon. Kapag hindi ka tumigil dyan, ikaw rin. Baka makita mo na lang ang sarili mo na nasusunog sa nagbabagang asupre. Engkong, relax, okay? Wala naman ho akong tinatapakan ng ibang tao. Saka hindi naman ako nagkulang sa kanila ng paalala. Ganito pa nga sabi ko eh. Ito ay gabay lamang dahil ang tunay na pag-ibig ay kusang darating at mararamdaman at hindi mo ito matatagpuan sa kahit anong mahika o love spell. Wala ka nga tinatapakan na ibang tao, pero natututo silang dumepende sa ganyan, sa halip na magdasal at tumakbo sa Diyos. Kasi naman, Morgan, Iha, alam mo, lahat ng nangyayari sa buhay ng tao ay ayon sa plano at tamang oras na itinakda ng Diyos.
Hindi man nakuha ng isang tao ang isang bagay na nais niya, ibig sabihin lang ay hindi yun para sa kanya. At may hinanda ang Panginoon na mas magandang plano. Hinahayaan ng Diyos na mangyari ang lahat sa buhay natin. Maganda o hindi, para may matutunan tayo. Opo, naiintindihan ko po. Mabuti kung ganon. Pero bukod doon, ang talagang sadya ko ay isang mutya. May nahanap akong itim na mutya. Mutya po? Ito po, Engkong. Nandito lahat ng mutya na tinda ko. Lumapit si Ingkong Gani sa salamin na estante at tiningnan ang mga iba't ibang kulay at hugis ng mutya o bato o perlas na tinda ko. Ang mga ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa masasamang elemento. Ang iba naman, nagbibigay ng swerte sa pera at love life. Itong itim na mutya na to na may halong asul at puti. Patingin. Ito po. Napakunot noo ako at ibinigay ko yon kay Ingkong Gani na pumikit ng matagal habang hawak ang bato. Maya-maya ay dumilat ito at huminga ng malalim. Pagkatapos ay umiling ng marahan, sabay buntong hininga na binalik sa akin ang bato. Hindi ito yun eh. May hinahanap po ba kayong specific na mutya, Ingkong? Di na bale. Babalik na lang ako dito. Yung sinabi ko sa'yo ha, isipin mong mabuti at tawagan mo ko kapag may bago mga mutya ka. Opo. At yung lalaki dyan sa tindahan ng kape, huwag mo nang pakakawalan yon. Po? Sus! Sa kabila ng pang-aaway sa akin ng lalaking may-ari ng coffee shop, taas noo at makapalang mukha pa rin akong pumunta doon para bumili ng kape. Dahil mahirap itanggi, masarap talaga ang kape nila, maging yung blueberry cheesecake. Natigilan ako ng pagpasok ay naabutan ko sa counter ang lalaking sumugod sa shop ko. Tumaas ang kilay ko nung umiti sa akin si Mamang Balbon na para bang hindi ito nangaaway nung nakaraang araw. Kaya naman para makaganti, may naisip akong kapilyahan. Good morning, ma'am. Good morning! Isang iced hazelnut coffee, grande. Saka isang bagel sandwich, yung overload nyo. 395 pesos po lahat. Ito ang bayad. Thank you! Ano pong name nyo? Baby ko. Excuse me? Baby ko. Baby as in sanggol. Tapos ang surname ko, Ko. Letter C and O. Baby ko. Tawagin na lang po kayo. Habang naghihintay ako sa order ko ay tila nagpapakiramdaman kaming dalawa ni Mamang Balbon. Palagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa akin, kaya sinasadya ko nang ngitian siya ng matamis na matamis. Lihim akong napangisi nang marinig ko na tinawag siya ng isang tauhan niya sa pangalang Lester. Makalipas ang ilang sandali kong paghihintay. For baby ko? Yes, baby! I'm here! Thank you! Morgan pala ang totoong pangalan ko, Lester. Talaga nananadya ka na pahiyain ako, no? Ganti sa panggugulo mo sa shop ko. Amanos. Bye, baby! See you next time! Nilandian ko ang tawa ko sabay kindat sa kanya. Ngiting tagumpay talaga ako ng araw na yon, Madam Venus. Kung makita niyo lang kung paano halos magbuhol ang kilay ni Mamang Balbon. Pagbalik ko sa shop, naabutan ko ang isang babae na naghihintay sa harap. Nilak ko muna kasi yon bago ako lumipat sa kabila para hindi pasukin ng mga magnanakaw. Ay, hi ma'am. Good morning po. Magandang umaga naman. Pasok po kayo. Pasensya na sa paghihintay at may binili pa po ako sa kabila. Ano po ang may paglilingkod ko sa inyo? Balita ko kasi gumagawa ka ng mga magic spells. Totoo ba? Ay, opo.
Pero hindi ko pa magagarantiya na effective siya. Nasa inyo rin po kasi ang katuparan ng magic spell. Kung hindi buong paniniwala mo, hindi ito tatalab. Para saan po ba? Proteksyon para sa anak ko. Alam mo na, delikado na lagi ang panahon ngayon. Nako, totoo po yan. Pakihintay na lang po at kukunin ko ang mga kailangan nyo. Nagmadali akong kumuha ng puting kandila, manipis na brown na rope twine, pink salt at isang maliit na ceramic na platito na may isang mata sa gitna. Matapos yun ay may binigay akong isang piraso ng papel sa kanya, saka tinuro ang gagawin sa mga yun. Kapag nagawa nyo na pong mga sinabi ko, dasalin nyo po itong nakasulat sa papel ng 3 beses sa gabi kapag tulog na ang anak nyo. Salamat. Hindi ko alam kung uubra ito pero alam mo na, nanay ako. At gagawin ko lahat para masiguro ko na maayos siya sa lahat ng oras. Salamat din po sa tiwala. Sana po ay tumalab yan sa anak nyo. Kanina ko pa napapansin. Ang ganda mo, iha. Kamukhang kamukha mo yung isang tao na dati ay dito rin sa bayan na ito nakatira. Naku ma'am, salamat po. Kamukha ko po talaga ang mami ko kaso wala na siya eh. Ah, ganun ba? Sorry to hear that. Anyway, itong bayad ko. Thank you po. Sino yun? Bakit parang pamilyar? Hindi ko lang maalala kung saan ko siya nakita. Alas 11 pasado ng gabi. Kinailangan ng tulong ko para gumutin ang isang nakulam. Nagmadali ako sa pagsama sa pamilya ng biktima. Naiwan ko sa shop ang bag ko dahil sa tagal ng gamutan. Inabot ako ng alas 11 bago nakaalis. Wala pa naman si Lawrence ngayon. Bilisan ko na nga lang. Lord, wag mo naman palabasin ang aswang ngayon ah. Mabilis akong naglakad habang hawak ang buntot pagi. Isa sa mabisang pangontra sa aswang. Nasa bag ko rin ang iba pang pangontra gaya ng asin na may halong abo, holy water, at ang patalim na gawa sa tansong metal. Isa sa pinamana sa akin ng mami ko bago siya mawala. Oo nga pala, nabanggit ko na ba na isa ring mangkukulam/albularyo ang mami ko? Sa kanya ko nalaman ng lahat ng kaalaman ko sa magic spells at panggagamot. So balik na tayo sa kwento ko. Habang naglalakad nga ako ng gabing yun, ay may narinig akong malakas na kalabog. Parang may tumalon sa isang bubong. Saan galing yun? Lumingon ako sa paligid. Wala namang tao dun sa daan maliban sa akin. Hanggang sa mapatingin ako sa unahan. Sa bandang dulo ng daan, nakita ko ang isang kotse na nakaparada. Sa bubong nito ay may isang tao na parang pilit may inaabot sa loob ng bintana ng kotse. Hanggang sa... Tulong! Aswang! Lumayas ka! Doon ako tumakbo palapit sa kotse. At nang tuluyan akong makalapit, doon ko palang nakumpirma ang sinisigaw ng lalaki. Isang ang aswang. Mabilis ko siyang hinagupit ng hawak kong buntot pagi. Kaya naman sumigaw ito ng masaktan at lumayo sa bintana ng kotse. Hoy aswang! Ako ang harapin mo! Hindi ako natatakot sa'yo! Ganun na lang ang gulat ko nang humarap ito at agad nakilala. Natigilan ako at nanginig ang tuhod at mga kamay ko. Parang bigla akong tinakasan ng lakas. Bilang albularyo ay hindi na ako takot sa aswang. Pero sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng kilabot nang tumingin sa mga mata ko ang aswang. Nagunahan sa pag-agos ang luha ko, kasabay ng kumpirmasyon sa una kong naramdaman. Hindi totoo to. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ko ang patalim sa bag ko. Hanggang sa bigla itong sumugod sa akin at tinalon ako.
Napahiga ako sa lupa sabay ang tangka nitong sakmalin ako. Umiyak ako sa galit at sa awa. Buo ang loob ko kaninang pumatay ng aswang. Pero bigla akong nalito ngayon. Hinawakan ko ang aswang sa leeg para pigilan ang mukha nitong makalapit sa akin. Umaagos ang laway nito at kitang-kita ang pagkahayok nito sa dugo at laman ng tao. Agad akong umiwas para hindi ako matuluan ng laway ng aswang. I'm sorry. Bigla akong sinaksak ito sa tagiliran. Nagulat ako nang biglang may sumipa dito at humagis ang aswang at nawala sa ibabaw ko. Nabigla ako nang makita si Lester. Nakatayo sa paanan ko at humihingal. Agad itong lumapit at tinulungan akong tumayo. Pagkatapos ay kinuha nito ang buntot pagi. Ayos ka lang? Oo, okay lang. Bigla kaming napaatras nang muling sumugod ang aswang. Pero mabilis din itong nahagupit ni Lester ng buntot pagi. Nang akma nitong sasaksakin ng aswang ay agad ko siyang pinigilan. Doon tumakas ang aswang at mabilis na sumuot sa mataas na talahiban papasok sa masukal na kagubatan. Bakit mo siya pinatakas? Ilan na yung napatay niya dito sa atin? Hindi mo ba alam? Hindi yun ang aswang na pumapatay. Ano? Sigurado ka? Oo. Minsan ko nang nakita ang aswang na pumapatay. Hindi ganun ang itsura niya. Ang isang yun, isa siyang yanggaw. Ibig sabihin ay bagong aswang lang siya. Isang tao na naging aswang dahil sa laway nito. Ang pumapatay ay di hamak na mas mukhang demonyo ang anyo. Kilala mo ba yung aswang na yun? Hindi. Sige, mauna na ako. Umuwi ka na agad. Baka yung mas mabagsik na aswang pa ang makatsyempo sa'yo. Sumabay ka na sa akin. Ihatid na kita sa inyo. Hindi na. I insist. Babae ka pa rin kahit na mas malakas ang loob mo at mas matapang ka. By the way, maraming salamat pala sa pagligtas mo sa akin. Wala yun. Albularyo ako. Tungkulin ko tulungan ang sino mang nangangailangan. Halika na. Kasalukuyan ako nag-aayos ng mga tinda kong mutya nang matigilan ako matapos pumasok ng isang taong hindi ko inaasahan. Si Mamang Balbon. Sa halip na nakasimangot, ngumiti pa ito sa akin na mas lalo akong pinagtaka. Hi. Nakaabala ba ako? Sa payapa akong mundo? Oo. Anong masamang espiritu ang nagtulak sa'yo papunta dito? Dinalang kita ng breakfast. Iced hazelnut coffee tsaka bagel sandwich for baby ko. Salamat. Pero para saan to? Tsaka bakit kalmado ka't hindi nakakunot ang noo mo? Nilagnat ka ba ng 40 kagabi? Hindi. Sabihin na natin na peace offering ko yan. At gusto ko rin humingi ng paumanin sa pagsugod ko sa'yo dito. At saka hindi ko dapat binunton sa'yo yung galit ko nung araw na yun. Pasensya ka na ha. Aswang lang palang magpapabait sa'yo eh. Wala yun, kalimutan mo na yun. At saka salamat rin pala. Maraming salamat ulit sa pagliligtas ng buhay ko kagabi. Walang anuman yun. Ang importante, ligtas ka. Kaya mamaya, sikapin mo na agahan ang pagsarado ng shop mo. Oo, nasabi ko na yun sa mga staff ko. Salamat pala ulit dito ah. Ang sarap kasi talaga nitong bagel nyo tapos favorite ko talaga kapag may hazelnut lalo na sa kape. Sabihan mo lang ako mula ngayon. Dadalang kita dito. Oo ba? Ay, hindi ko pa pala formal na naipapakilala ang sarili ko. Lester Valencia. Morgan Javier talaga ang totoong pangalan ko. Hindi baby ko. Mas bagay sa'yo, Morgan. It sounds enchanting. Thank you. So, friends? Friends. Sige, balik na ako sa shop ha. Sige, salamat ulit dito. Sagad hanggang buto ang kilig ko, Madam Venus. Lalo na nang ngumiti sa akin si Lester bago siya lumabas ng shop. Tinamaan yata ako kay Mamang Balbon. Sino ba naman mag-aakala na ang magiging daan para magkasundo kami ay aswang? Hindi pa man din nagtagal mula nang umalis si Lester
Bigla namang dumating si Tatay Fabian, ang ninong ko na kumupkup sa akin nung mawala si Mommy. O tay, napasyal kayo. Gusto lang kitang kamustahin dito. Hindi ka na masyadong nagagawi sa bahay eh. Pasensya ka na tay. Masyadong busy dito sa shop tapos ang dami din nagpapagamot. Lalo ngayon at 2 aswang na gumagala. Dalawa? Biglang lumipad ang tingin ko sa pinto nang pumasok si Lawrence. Sabay tingin sa braso ko. Huminga ko ng malalim at hindi nagpahalata. Gaya ng nakagawian, sinalubong ko siya ng ngiti. Napatitig ako sa isa sa mga bote ng langis na binebenta ko. Kumukulo ang isa sa mga yun. Langis ng lana ang laman nun. Sadya kong nilagay yun doon kung saan hindi halata ng karamihan para malaman ko kung tao o aswang ang kaharap ko. O Lawrence, nabuhay ka yata. Bakit ngayon ka lang nagpakita dito? Busy ako sa trabaho. Nilipat kasi ako sa panggabi kaya umaga na yung tulog ko. Naks, asinsado na. Kaya pala hindi mo na ako sinusundo dito. Sorry na, babawi ako sa iyo sa susunod. Uy, ang sarap ng pagkain mo ah. Ah, oo, bigay ni Lester. Lester? Oo, yung may-ari ng coffee shop. Oo, close kayo? Hindi pa naman ganun pero mukhang magkakasundo kami. May isang aswang na sumalakay sa kanya kagabi. Hindi ang aswang na sumalakay sa atin nung gabing magkasama tayo. Iba, mukhang bagong aswang pa lang ang isang yun. Ano ginawa mo? Hinagupit ng buntot pagi. Nasaksak ko sa tagiliran. Kaya anak, mag-iingat ka sa pag-uwi mo lalo na sa gabi. Hindi ka na masusundo palagi nitong si Lawrence. Paaga pa lang siguraduhin mong nakasarado na ang shop mo. Opo, Bakit ba naman kasi hindi ka na lang lumipat sa bahay ko sa gubat? Tulungan mo na lang ako sa pagsasaka. tay, masisira ang malaporsilana kong kutis. Saka masaya ako dito sa shop ko. Oh, siya sige, mauna na ako. Ay sandali, kumain na muna tayo. Minsan na lang tayo magkakasabay kumain 3 eh. Bibili pa ako dun sa coffee shop ng pagkain. Ay di na, sa susunod na lang anak at may lakad pa kami ni Lawrence. Ay ang daya. O sige, mag-iingat kayo. Sige, Morgan. Bye! Nagtaka ako nang hindi pa umalis agad si Tatay Fabian. Sa halip ay isa-isa niyang tinignan ng mga mutya na nakadisplay sa loob ng salamin na estante na para bang may hinahanap ito. Tay, may hinahanap po ba kayo? Hindi, wala. Nagagandahan lang ako sa mga mutya. O sige na, mauna na kami, anak. Mula nang kumalat ang balita tungkol sa aswang, nagsunod-sunod na rin ang mga natagpuan na bangkay sa latian. Puro mga kababaihan ang biktima. Ayon na rin sa isang binatilya na nakakita sa nangyayari, ginagahasa muna ng aswang ang mga biktima pagkatapos ay sa kakakainin ng laman loob. Dahil sa mga nangyari ay lalong nabalot sa takot ang bayan namin. Gaya na lang ng araw na yun, nagkagulo na naman ang mga tao at nagtakbuhan. Kaya naman lumabas ako ng shop para makibalita sa mga taong naroon. Bakit nagkakagulo? Saan sila pupunta? Doon sa latian, makikiusisa at may natagpuan na namang bangkay ng babae. Pinatay ng aswang? Ginahasa at pinatay ng aswang. Binali ang laman loob. Wala daw halos tinira. Mukhang gutom na gutom. Kaya ayun, yung asawa halos mabaliw sa kakaiyak. Pansin ko, puro babae biktima niya. At yung mga babaeng may asawa at anak na. Nakakaawa. Gustuhin ko man sumaya dahil maraming bumibili ng mga anting-anting at pangontra. Hindi ko magawa. Lalo't maraming buhay ang nawawala. Teka, maiba tayo. Papunta rin dapat ako sa shop mo eh. Bakit? Bibili ka ng pangontra? Hindi. Iimbitahan sana kita eh. Sabay tayong kumain ng lunch. Pwede naman. Kaso okay lang ba dito tayo kumain sa shop?
Wala kasing ibang magbabantay eh. Sure, walang problema. Matapos bumili ni Lester ng makakain namin, ay nagpunta nga ito sa shop at doon kami kumain. Hindi ako makapaniwala ng panahon na yun na nagtatawanan kami. Samantalang kailan lang ay para kaming aso't pusa. Bagong salta ka dito sa bayan namin, no? Parang gano'n na rin. Kasi sobrang tagal namin na wala sa bayan na to eh. Taga rito talaga kami ni Mami. Dito rin ako pinanganak. Sa Maynila kasi ako nag-aral at lola ko yung nagbabantay sa akin. Tapos later on, sumunod sila Mami sa akin. Bakit nyo naisipan bumalik dito? Nagkasakit kasi si Mami. Nahanap niya yung buhay dito. Kaya yun, nag-resign ako sa corporate job ko sa Manila. At permanente na kaming lumipat dito. Actually, pinarenovate lang namin yung bahay tapos nagtayo ako ng negosyo. Matao naman dito sa bayan. Malaki na ang progress at maraming na talagang establishment dito. Dumarami na rin kasi ang mga tao dito, lalo ang mga kabataan na mahilig tumambay sa mga coffee shops. Kaya hindi ka malulugi. Dami mo nga laging customer eh. Sana nga magtuloy-tuloy. Kahit may aswang na gumagala sa gabi, gusto ko pa rin yung ambience dito, no? Malayo sa gulo at ingay ng Maynila. May lahi ka bang foreigner? Mistiso ka eh. Turkish. Half Pinoy, half Turkish kasi si Dad. Kaya naman pala mistiso ka. Kaya bet na bet ka ng bading na yun. To the point na muntik kang mapikot. Sus, tumawa ka pa talaga partly may kasalanan ka doon sa nangyari. Sorry naman. Pero ano na nangyari dun sa bading? Paano ka nabola nun? Mula nung mag-open kasi kami, palagi siyang isa sa nauunang customer namin. Nakikipag-usap siya. Hanggang sa niyaya niya akong lumabas. Hindi ko naman siya gusto. Pero hindi ko rin maintindihan yung sarili ko. Kasi basta umuo na lang ako eh. Yun bang sumunod na lang ako sa mga sinasabi niya. At tapos sa loob ng isang linggo, 3 beses akong sumama sa kanya. Hanggang isang araw, binato ko na matanda ng asin. At bigla ako natauhan. Nag-iba bigla yung tingin ko sa kanya. Yung unang tingin ko, babae siya. Tapos biglang nagbago pagkabato sa akin ni Manong ng asin. Kaya ayun, nahalata ako na agad na bading siya. Hate mo ba ang mga bading? Oh, no, hindi. I never hated them. May mga friends akong kasama sa LGBT community. It's just that, hindi kasi yun yung preference ko eh. Straight ako at mas gusto ko pa rin ng babae. Ganun ka-effective pala ang mga gawa kong love spells. Kayuma na yun eh. Siguro nga, gayuma na tawag doon. Pero wala naman ako masamang intensyon doon. Hindi ko rin naman alam na ganun kalakas ang bisa nun. Saka ang main purpose ko ay makatulong at syempre, kumita. Pagkakitaan ng talent ko. Kung sa ibang aspeto, maaaring malaking tulong yung ginagawa mong mga spells. Pero sa love, hindi. I mean, don't get me wrong. Itong sinasabi ko, base lang kasi sa experience ko. Mas maganda pa rin, di ba, kung natural yung nararamdaman yung pagmamahal sa isa't isa. Tsaka, paano kung gamitin ng iba sa masama yung love spell mo, di ba? Mipikutin sila. Sabi ko nga. Hayaan mo, pag-iisipan ko kung ihihinto ko na pagbebenta ng love spell. Ay, nga pala. Mamaya, sabay na tayong umuwi para may etid na kita sa inyo. Hindi na, ito naman. Sige na. Mas mapapanatag ako kapag nakasiguro ako na safe ka na uuwi. Ikaw baka naman nagkakagusto ka na sa akin. And so? Wala naman sigurong masama doon, di ba? Tsaka, single ka naman, di ba? Oo, NBSB ako. Yung lalaki na palagi nandito. Si Lawrence. Wala yun. Parang kapatid ko na yun kasi si Tatay Fabian ang nagpalaki sa amin. Ninong namin siya. Pero itong nakaraang taon, nagsimula siyang manligaw. Kaso wala Kaibigan at kapatid lang talaga ang tingin ko sa kanya. Bakit hindi mo pa binabasted? Binabasted ko nga. Makulit lang talaga yun. Siya ang ayaw tumigil. Ilang sandali pa ay natigilan ako ng pag-angat ng tingin. Nakita ko si Lawrence sa labas ng shop. Masama siyang nakatingin sa amin ni Lester habang nakasimangot.
Agad akong tumayo para sana papasukin siya, pero bigla itong tumalikod at tumakbo palayo. Wala akong nagawa kundi ang bumuntong hininga na lang. Si Lester naman ay nagtaka at lumingon din sa labas. May problema ba? Hindi. Wala. Pasado 9:00 na ng gabi nang makauwi kami sa bahay. Gaya ng palaging nangyari, kung kailan pa uwi na ako at saka may dumarating na magpapagamot. Pinauna ko na si Lester na umuwi pero hindi ito pumayag at sumama sa akin. Nakita niya kung paano ako gumamot ng kinukulam. Salamat sa paghatid at pagsama sa akin kanina. Wala yun. Alam mo, pinapanood kita kanina kung paano mo pagalingin yung babae. At pinahanga mo ako. Ang alam ko kasi sa mga albularyo, madalas may mga edad na eh. Oo, usually ganun ako pero sabi ni Tatay Fabian sa akin, natural talent daw. Basta bata pa lang ako, nakitaan na daw nila ako ng abilidad para maging albularyo. Nice. Galing mo talaga. Salamat. Halika, tuloy ka muna. Sige. Sa susunod na lang siguro. Alam ko, pagod ka na ngayon eh. Bukas na lang ng gabi. Magdadala ako ng pizza, tsaka beer. Samahan mo ng fried chicken. Sige. Noted yan. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Thanks. Good night. Halos kakaalis pa lang ni Lester at kakabukas ko pa lang ng pinto ng apartment ko na mula sa di kalayuan ay may narinig akong malakas na sigaw ng isang babae. Agad ko nabitawan ang pinto at sumilip sa labas ng bakuran. Nanlaki ang mata ko nang makita ang isang babae na hawak ng aswang at pilit itong kinukuha. Nagmadali ako sa pagkuha ng buntot pagi at patalim saka tumakbo palabas. Lumingon sa akin ang aswang habang hindi nito binibitawan ng babae na iyak sa takot. Hinawakan ko ng maigi ang patalim at buntot pagi habang pilit kong nilalakasan ang loob ko. Pero sa aking isip, ay paulit-ulit na akong umuusal ng dasal at humihingi ng tulong sa Diyos. Ang aswang na nasa harapan ko ngayon ay hindi ang aswang na nagtangka kay Lester. Walang iba kung hindi ang bana. Ang aswang na gumagahasa at pumapatay sa mga babaeng may asawa dito sa baryo namin. Panginoon, bigyan mo ako ng lakas para labanan ng aswang na to. Gamitin mo po akong instrumento para mailigtas ang biktima niya. Bigla nitong tinulak ng babae palayo. Pagkatapos ay tumakbo palapit sa akin. Sinalubong ko siya ng 3 malakas na hagupit ng buntot pagi at bawat tama sa kanya nito ay umaangil ito sa sakit. Wala ka na ngang ginawa kung hindi mamirwisyo ng buhay ng mga tao dito. Nang muli ko sanang hahagupitin ito, nagulat ako nang mahawakan nito ang dulo ng buntot pagi, sabay hila doon. Natangay ako at agad na palapit sa aswang. Agad nitong sinunggaban ng kwelyo ng damit ko saka mabilis na tinaas ang kamay nito na may matatalas na kuko. Pero bago pa nito magawa ang masamang balak sa akin, ay mabilis ko siyang inunahan at sinaksak sa balikat. Mamamatay ka na! Ang akala ko, bibitawan na ako ng aswang. Pero nagulat ako nang kalmutin ako nito sa tiyan. Kasunod nito ay bigla akong sumigaw dahil sa sakit. Matapos kong maramdaman ang unti-unting pagbaon ng kuko nito sa tiyan ko. Pero isa akong albularyo at hindi ako magpapatalo sa isang aswang na gaya nito. Nagpumiglas ako at sa kakapiglas ko ay lumabas ang suot kong kwintas na tinatago sa loob ng damit ko at muntik akong mabitawan ng aswang. Eksaktong nahawakan niya akong muli sa kwelyo ng damit. Binunot ko ang patalim na nakatarak pa rin sa kanyang balikat bago muli yung sinaksak doon. Sumigaw ang aswang sa sakit lalo na nang idiin ko palalo ang patalim. Hayop ka! Papatayin kita! Doon ako hinagis ng aswang.
Kasabay ng pagtakas nito ay sunod-sunod na putok ng baril. Namilipit ako sa sakit dahil sa sugat ko sa tiyan. Bigla akong nakalimutan ang sarili kong mga sugat nang maalala ang babaeng muntik nang makuha ng aswang. Umiiyak pa rin ito at mukhang nasyak sa mga nangyari. Mrs., ayos lang ho kayo. Morgan? Nang lumingon ako doon ko nakita na may hawak na baril si Lester. Nang tumingin ako sa bandang likuran nito, saka ko lang nakita ang kotse niya. Agad akong nilapitan nito at ninilalayang tumayo. May sugat ka. Halika na. Pumunta tayo sa ospital. Ayos lang ako. Yung babae. Ako nang bahala sa kanya. Halika, sumama ka na sa akin. Kinabukasan ng umaga nang magising ako, ay agad nakuha ang atensyon ko ng ingay mula sa labas ng kwarto. Partikular na sa kusina. Kahit masakit pa ang sugat ko ay pilit akong bumangon at lumabas. Natigilan ako nang makita si Lester na naroon at nagluluto. Lester? Hoy, gising ka na pala. Sana tinawag mo ko para naalalayan kitang bumangon. Baka mamaya dumugo yung sugat mo eh. Halika, mapo ka. Malapit ang maluto tong sinangag. Paano ka nakapasok? Ay, nga pala. Inuwi ko yung susi mo para makapasok ako dito. Alam ko kasi na mapapahaba ang tulog mo at hindi ka makakakilos. Kaya nagplano na ako na babalik ako ngayong umaga. Ikaw naman oh. Hindi mo naman kailangan gawin to. Kaya ko naman kumilos. Kaya? Eh ano, hirap na hirap ka. Hindi lang ako sanay na may gumagawa ng mga bagay para sa akin. Buong buhay ko mula nang mawala si Mommy, ako na lang mag-isa. O pues, masanay ka na ngayon nandito na ako. Oh, kain na tayo. Salamat uli, Lester. Maraming salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Sus, wala yun. Tsaka wala naman ako halos ginawa eh. Tinaboy ko lang yung aswang. Mabuti na lang naiwan mo yung phone mo sa kotse. Bumalik ako para ibigay sa iyo yun. Tapos, yun na nga. Yun yung naabutan ko. Actually, pasalamat nga ng pasalamat yung asawa ng babae kagabi. Sabi sa akin ng asawa, aalis na daw sila dito sa lalong madaling panahon. Bumalik sa isip ko ang itsura ng aswang na nakasagupa namin kagabi. Malaki ang pangangatawan. Ang mga buhok ay bahagyang mahaba. Ang mga mata nitong puno ng umaalab na galit at anumang oras ay magsasabog ng lagim. Kulay dilaw yun na nanlilisik at maliit na itim ang kanyang balintataw. Ang ilong niya ay gaya ng saloro at ang bibig niya ay may mga bitak-bitak sa paligid. Wala siyang pangil na mahaba. Ang katawan niya ay mukhang gawa sa katawan ng puno na puro ugat. Hindi pa rin nagbabago ang itsura niya. Anong ibig mo sabihin? Bago ang gabing mamatay si Mommy, ilang araw siyang nawala. Siguro 1 linggo. Tapos bigla na lang siyang bumalik. Takot na takot. Magulo ang buhok at may mga pasa siya. Nagmadali na siya noon at sinabing kailangan naming tumakas. Pinasuot niya sa akin tong kwintas na to. Ang sabi niya sa akin, mapoprotektahan daw ako nito. Hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. Basta sinuot ko na lang ito at sumama ako kay Mommy. Habang nagmamaneho si Mommy at nasa daan na kami, biglang may aswang na humarang sa amin. Nabangga siya ng kotse pero hindi niya iyon ininda. Sinira niya ang pinto ng sasakyan at hinablot si Mommy. Pagkatapos, nakita ko kung paano niya pinatay ang nanay ko. Bago malagutan ng hininga si Mommy, pinatakbo niya ako. So ang aswang na nakalaban natin kagabi, siya rin yung aswang na tinutukoy mo? Ang totoo hindi ko alam. Matagal na panahon na yun. Siguro nasa 11 o 12 anyos lang ako nang mangyari yun. 26 years old na ako ngayon. 15 years. Ganun katagal akong walang narinig na balita tungkol sa aswang na yan. Ni ang magpakita dito sa bayan natin na hindi niya ginawa. Itong mga nakalipas na buwan lang muling bumalik ang aswang na yan. Pero unang beses ko siyang nakaharap ulit matapos ang ilang taon.
Nung gabing sinalakay niya kami ni Lawrence. Oh, akala ko puro may asawang babae lang yung binibiktima niya. Oo nga, naamoy siguro na berhen ako kaya niya ako pinakawalan. Ganun ba talaga katalas ang amoy ng aswang? Gaya ng bana na yan? Tsaka bakit purong babae may asawa lang yung binibiktima niya? Pinag-aralan ko na ang tungkol sa kanila. Mabango sa pang-amoy ng mga bana ang mga babaeng may asawa lalo na yung mga may anak na. Ibig sabihin, mga babaeng nagdala na ng sanggol sa kanilang sinapupunan. Mabango sa pang-amoy ng aswang ang mga sanggol. Pero kapag kumain sila ng inosenteng bata, ay mamamatay sila dahil lason para sa kanila ang mga ito. Kaya naman ang isang babae na karaniwan bagong panganak o yung mga babaeng may maliliit pang anak ang binibiktima niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit hindi ka niya masaktan. Dahil wala ka pang karanasan. Considered as inosente ka. Siguro. Pero kahit na ganun, hindi ka pa rin dapat makampante. Kasi sa nakita ko kagabi, dapat rin siyang patayin ka. Kaya hindi ka dapat naiiwan mag-isa dito. Lalo at ganyan na 2 beses mo na pala siyang kinalaban. Hindi pa kami tapos. Hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya napapatay. Pero sa ngayon, kumain ka na muna at magpagaling ka. Sa paglipas ng mga araw ay naging mas malapit kaming dalawa ni Lester sa isa't isa. Paglayo sa akin ni Lawrence, aaminin ko, Madam Venus, na mimiss ko siya. Si Lawrence ang best friend ko. Magkasama na kami mula sa pagkabata kaya nalulungkot ako sa pagdistansya niya sa akin. Kaya naman isang gabi habang naghahanda ako para magsarado ng shop, nagulat ako nang biglang dumating doon si Lawrence. Lawrence! Nang umiti ito ay agad akong tumakbo palapit sa kanya sa bayakap na mahigpit. Gumaan ang pakiramdam ko nang gumanti din siya ng yakap sa akin. Parang may natanggal na mabigat na bato sa dibdib ko. Ngunit maya-maya lang ay may naamoy ako mula sa kanya na muling nagpatunay sa hinala ko. Sa halip na kumprontahin, nagpaskil ako ng ngiti bago lumayo. Oh, kumusta ka na? Nabalitaan ko mula kay tatay yung nangyari sa'yo. Ilang linggo na yung nakakaraan. Sus, ngayon ka pa nangamusta kung kailan magaling na ako. Pasensya ka na. Totoo, nalipat ako sa Maynila eh. Kaya wala na akong panahon na pumasyal dito. Umuwi ako dito kada 1 o 2 linggo. Minsan, 1 beses kada 1 buwan. Ganun ba? Okay lang. At least busy ka sa work. Morgan, sumama ka na lang sa akin sa Maynila. Doon magkakasama tayong 2. Malayo sa gulo sa baryo dito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Magkasama na tayo sa Maynila. Magpakasal na tayo ron. Wala naman sigurong problema kapag magpapakasal tayo eh. Pareha tayong single. Tapos mga bata pa lang. Kilala na natin yung isa't isa. Pero Lawrence, alam mo naman na kaibigan o kapatid lang ang turing ko sa'yo. Hindi kita mahal gaya ng inaasahan mo. Alam ko naman yun, pero pasasaan ba't matututunan mo rin akong mahalin? Kilala mo naman ako, di ba? Kaya kitang buhayin. I'm sorry, Lawrence. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Bakit naman? Dahil ba dito sa shop mo? Ipagpapatuloy mo na naman ang pagtitinda mo. Hindi naman kita binabawalan kung... May mahal akong iba at hindi ko siya kayang iwan. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang sinagot sa akin ni Lawrence. Unti-unti siyang lumiyo sa akin maya-maya at tumalikod at narinig ko na lang ang mahina niyang paghikbi. Nakonsensya ako, Madam Venus. Alam ko nasaktan ko si Lawrence pero mas lalo siyang masasaktan na taasa kapag umayon ako sa plano niya at sa huli ay iiwan ko rin siya. Sino? Yung Lester na yun? Oo. Nung nawala ka, siya palagi ang kasama ko. Noong nakasagupa ko ang aswang, niligtas niya ako. Habang lumilipas ang araw, unti-unting nahuhulog ang loob ko sa kanya. Ganon din naman ako sa'yo ah. Hindi rin naman ako maalis sa tabi mo ah. Bakit siya nagustuhan mo, ako hindi? Hindi ko rin alam, Lawrence. I'm sorry.
Nagulat na lang ako nang bigla akong hablutin ni Lawrence sa braso sabay hila sa akin palapit. Pagkatapos ay bigla niya akong tinulak sa pader at pilit na sinusubukang halikan, habang ako naman ay pumipiglas at sinusubukan siyang itulak. Ngunit hindi man lang ito natinag at pilit pa ring itinataas ang laylayan ng palda ko. Wag, Lawrence! Wag! Parang awa mo na. Akin ka lang, Morgan. Tayong dalawa lang nakatadhana para sa isa't isa. Nakaramdam ako ng kilabot nang dumampi ang labi niya sa leeg ko at ang kamay niya ay humaplos sa katawan ko. Tuluyan ako naiyak sa takot. Nang mga sandaling yun ay nawalan ako ng laban sa kanya. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang mas lumakas si Lawrence. Hindi gaya ng dati na kapag tinutulak ko siya ng pabiro, nawawalan agad ito ng balanse. Wag! Lawrence! Maawa ka! Wag! Kailangan ko magpunla sa'yo. Ikaw lang maaaring maging ina ng anak ko. Kaya huwag na huwag ka nang tumanggi. Pagbigyan mo na ako. Tulong! Tulungan niyo ako! Lester! Nahinto ako sa pagsigaw nang sinuntok ako ni Lawrence sa sikmura. Nang hina ako at halos matumba. Doon niya ako sinalo sa kahiniga sa sahig at pinatay ang lahat ng ilaw sa shop. Takot na takot ako ng mga sandaling yun, Madam Venus. Parang hindi siyang nakilala kong Lawrence ng gabi na yun. Nanilisik ang mga mata na para bang hayok na hayok ito habang nakatingin sa mga hita ko. Sinubukan kong bumangon, pero halos hindi ko magawang ikilos ang katawan ko dahil sa panghihina. Matagal ko nang pinapangarap na maging akin ka, Morgan. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, gagawin kitang reyna sa piling ko. Lahat ng gusto mo ibibigay ko, simulan natin ngayong gabi. Yung pagbuo ng pamilya natin. Wag! Parang awa mo na. Hayop ka! Hindi natuloy ang masamang balak nito nang biglang dumating si Lester at agad na sinipa ito nang maabutan na sinasakyan ako sa ibabaw. Napahiga sa sahig si Lawrence. Pagkatapos ay muli itong sinugod ni Lester at sunod-sunod na sinuntok sa katawan. Nagawang makabawi ni Lawrence at tinulak palayo si Lester. Sabay sakal sa leeg nito ng mariin. Kahit na nangihina ay pinilit kong bumangon. Pagkatapos ay gumapang ako papunta sa isang drawer. Kinuha ko ang isang maliit na balot na pinagsamang asin at abo. Saka ko yun binuksan at binato kay Lawrence. Wag! Masakit! Napapaso ako! Lumayas ka dito! At wag ka nang babalik! Hindi lang yan ang aabutin mo kapag muling nag-cross ang landas natin. Dahil baka ako mismo ang pumatay sa'yo. Nagmamadaling tumakbo palabas ng shop si Lawrence. Nagmadali si Lester na lapitan ako at nakita ko ang labis na pag-aalala sa kanyang mga mata. Tuluyan akong humagulgol nang yakapin niya ako. Mga luha na dala ng takot at lungkot dahil sa ginawa ng taong inakala ko ay mapagkakatiwalaan ko. Ana, halika na. Iuwi na kita. Matapos namin umalis sa shop ay dumaan muna kami sa apartment ko. Pagkatapos ay sinama ako ni Lester na umuwi sa bahay nila. Dahil sa ginawa ni Lawrence, ayaw niya akong iwan mag-isa sa apartment sa pag-aalala na baka pasukin ako nito anumang oras. Namangha ako sa ganda at laki ng bahay nila. Pero agad kumunot ang noo ko nang lumingon ako sa paligid at mapansin na tila pamilyar sa akin ang lugar na yun. Pasok ka, Morgan. Mom! Mami! Anak, nariyan ka na pala. Natigilan ako nang makita ang ina ni Lester. Ang mabait na babaeng bumili sa akin ng protection spell. Agad itong lumapit sa akin habang nakatingin na para bang hindi ito nagulat pagkakita sa akin. Sa dinami-dami ng nagkakagusto sa anak ko, ngayon lang siya nag-uwi ng babae dito sa bahay. Good evening po, tita. Good evening din. Siguradong naaalala mo pa ako. Morgan ang pangalan mo, di ba? Opo. Kayo pala ang mami ni Lester?
Abay, tumuloy ka muna bago tayo magkwentuhan. Teka, bakit may dala kayong bag? Lester, tinanan mo na ba itong si Morgan? Mami, dito muna siya sa atin tutuloy ha. May nangyari po kasi. Ayoko siyang iwan mag-isa sa apartment niya. Anong nangyari? Ipapaliwanag po namin mamaya. Daling ko lang po muna siya sa guest room. O siya, sige at maghahanda na rin ako ng hapunan. Thank you po. Habang kumakain ay sinalaysay ko sa mommy ni Lester ang nangyari. Nang sabay-sabay kaming kumain sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Kahit na si Tatay Fabian ang nag-alaga sa akin, hindi naman ako tumira sa kanyang poder at pinupuntahan lang ako sa bahay namin. Nang matapos kaming magkwentuhan ni Tita Melinda, pumasok na ako sa kwarto ko. Marahil ay namamahay. Kahit anong pilit kong posisyon, hindi ako dalawin ng antok. Makainom na nga lang ng gatas. Bumangon ako at bumaba sa kusina. Pagdating ko doon, naabutan ko si Lester. Natigilan ako nang makitang nakashorts lang ito at walang suot na pang itaas. Napalunok ako habang tinititigan ng malapad nitong likod, Madam Venus. Parang gusto kong tumakbo at yumakap sa kanya. Ang mga biceps nito na parang gusto kong magpa-headlock sa kanya. Nang humarap si Lester, parang nag-slow motion ang kilay ko nang tumaas yun at makita ang mabalbo nitong dibdib hanggang tiyan. Hanggang dun sa, alam niyo na. Diyos ko Lord, Madam, tinitignan ko pa lang pero nakikiliti na ako. Hindi ka makatulog? Ha? Oo. Namamahay yata ako eh. Dito muna tayo. Hindi rin ako makatulog. Bakit? Namamahay ka rin? Sara ka talaga. Malay ko, baka kasi namamahay ka sa sarili mong bahay. Ewan. Excited lang siguro ako. Excited? Saan? Dahil nandito ka. Ito naman oh. Kalma, ako lang to. I like you, Morgan. Ha? Like mo ko? Oo, gusto kita. Bakit? Bakit ako? Dahil iba ka sa lahat ng babaeng nakilala ko. You're brave and strong, but fragile and vulnerable at the same time. Kaya mo makipaglaban ng harap-harapan sa aswang, pero hindi ka nagkukunwaring malakas at hinahayaan mong tulungan ka sa oras na nanghihina ka. At bukod pa doon, yung witness mo, nalilibang ako sa tuwing kausap ka. No dull moments. Tsaka, maganda ka. Yung mata mo na sumisingkit kapag tumatawa ka. Yung ilong mo. Yung dimples mo na lumalabas kapag nakangiti ka. Yung mahaba mong buhok. Even your skin. Teka, ginagamitan mo yata ako ng love spell mo eh. Uy hindi kaya. Wala pa nga akong ginagawa eh. Ganda ko pa lang to. Nakuha mo yata ako sa baby ko mo eh. Diyos ko, si baby ko. Pero seryoso, Morgan. Mahal na kita. Dahil mahirap mahalin ang babaeng tulad mo. Sigurado ka ba? Oo naman. Ngumiti ako at walang silitang hinawakan ko sa batok si Lester. Sabay hila palapit at bigla kong hinalikan sa labi. Sa gulat niya ay hindi ito nakakilos at tumingin lang sa akin na namimilog ang mga mata. Ang dahilan kaya nagalit si Lawrence kanina ay dahil sinabi ko sa kanya na hindi ko matatanggap ang damdamin niya dahil mahal kita. Totoo ba? Mahal mo rin ako? Oo, matagal na kaya kitang crush. Noon palang unang araw na mag-open ang coffee shop mo. Kaya nga araw-araw akong bumibili ng kape doon kahit hindi naman ako umiinom ng kape nung una. Talaga? Oo, nagpapakyut na talaga ako nun sa'yo. Tapos, mas pinansin yung bading. Ikaw naman kasi, nagbebenta ka pa ng mga love spell na ganyan. Sige, pagbalik ko sa shop, hindi na ako magbebenta nun. Halika nga dito, pakis nga ulit. Uy, baka makita tayo ng mommy mo.
Hindi yan. Teka sandali. Tayo na ba? Nalikan mo na nga ako eh. Sasabihin ko pa lang sana kung pwedeng manligaw eh. Okay na yun. Ang tagal ko nang naghihintay na magkaroon ako ng boyfriend. So, first boyfriend mo ba ako? Oo, ikaw rin first kiss ko. O, halika dito, ikikiss pa kita. Baka bumaba si tita nga. Doon na lang tayo sa kwarto ko. Dali. Uy, sandali. Ba't mo ako binuhat? Lester, ibaba mo ako. Hindi, doon tayo sa kwarto para walang istorbo. Ay, ano ba yan? Nakikiliti naman ako sa balahibo mo. Mamaya, mas makikiliti ka pa dyan. Hindi pa man ako nakakababa ng kotse ni Lester, nakita ko na sa labas ng shop ang mga kapitbahay ko na store owners na nagkakagulo. Kakain pa lang ako ng agahan nang makatanggap kami ng tawag mula sa isa sa tauhan ni Lester at sinabing may nanloob sa shop ko. Nagmadali kaming pumasok at naabutang basag ang mga salamin sa estante kung saan nakalagay ang mga mamahaling mga mutya at rare gemstones na binibenta ko. May nawala ba? Meron. 3 mutya ang nawawala. Mahal ba yung mutyang yun? Mga hindi bababa ng 500 pesos. Tunay ang mga yun. Hindi yun basta bato. Yung CCTV mo. Review natin yung footage mo. Agad naming binuksan ang nakuna ng CCTV camera ko sa shop. Nagulantang kami ni Lester nang sumapit kami sa oras na bandang 2:00 pasado. Malinaw na nakuna ng camera ang nanloob sa shop ko. Hindi basta magnanakaw. Walang iba kundi ang aswang na bana. Sinira nito ang doorknob ng pinto bago binasag ang estante at saka kinuha ang 3 nawawalang mutya. Hindi kami makapaniwala ni Lester na nagkatinginan na lang kami at natulala. Kinuha niya ang mga mutya? Bakit? Ewan. Hindi ko rin alam. Wala ka bang pwedeng pagtanungan? Alam ko na. Si Ingkong Gani. Ingkong Gani? Yung matandang mukhang ermitanyo? Oo, siya. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Yun lang, hindi. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Ang sabi sa bundok, pero malaki at malawak ang bundok. Ang magagawa ko lang ngayon ay hintayin siyang magpakita sa akin. Pagdasal natin na magpakita siya agad sa'yo sa lalong madaling panahon. Oh, yun na pala yung mga pulis. Sa kabila ng mga nangyari ay nagbukas pa rin ako ng shop at nagbenta. Wala rin naman akong gagawin kapag bumalik ako sa bahay nila Lester. Bandang gabi 8:30, galing ako sa coffee shop ni Lester at patawid ako papunta sa shop ko nang matigilan ako at makita si Lawrence. Nakatayo sa di kalayuan at tila kanina pa nag-aabang. Mag-usap naman tayo, Morgan. Pagkatapos sa mga ginawa mo, may lakas ka pa ng loob na magpakita sa akin? Hindi ko sinasadya. Nagdilim lang yung paningin ko dahil sa sobrang selos. Please, I'm sorry. Sorry din, dahil simula ngayon, ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Sinayang mong pagkakaibigan natin ng mahabang panahon. Hindi ko akalain na kaya mo akong bastusin ng ganun. Ikaw, sa lahat ng tao, ikaw pa talaga. Patawarin mo na ako. Hindi ko na rin maintindihan yung sarili ko eh. Umalis ka na, Lawrence. Lumayo ka dito at manirahan ka na lang sa bundok kung saan mas ligtas ka. Pero Morgan... Akma itong lalapit sa akin pero hindi natuloy nang biglang lumabas si Lester. Tumayo siya sa unahan ko at sadyang hinarang ang sarili. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Lawrence at mabilis na bumakas ang galit doon. Lumayas ka na dito bago pa ako tumawag ng pulis. Pwede ba? Huwag ka makialam dito. Makikialam ako dahil muntik mo ng pagsamantalahan si Morgan. Huwag nga sabi makialam ka eh. May karapatan ako makialam dahil girlfriend ko yung binastos mo.
Girlfriend? Oo, Lawrence. Kami na ni Lester kaya utang na loob. Patahimikin mo na ako. Huwag ka naman. Ano ba? Sinabi ko na, di ba? Pupunta tayo sa Maynila at doon tayo magpapakasal at bubuo ng pamilya. Nababaliw ka na, Lawrence. Hindi ako pumayag sa gusto mo. Hindi mo naiintindihan, Morgan. Ikaw ang tinakda para magdala ng anak ko. Ano? Nanlaki ang mga mata namin ni Lester sa sumunod na nangyari. Biglang lumiyad si Lawrence at ang mga ugat nito sa leeg ay naglabasan. Ang mga kuko nito sa kamay ay humaba at naging matulis. Nangingilabot ako nang marinig ang nakakatakot na alulong ng aso. Nang tumingin sa amin si Lawrence, tuluyan ang nagbago ang anyo nito at naging aswang. Ang aswang na yanggaw na sumalakay kay Lester noon. Nang mga sandaling yon ay tuluyan ko nang nakumpirma na tama ang hinala ko. Mula sa naamoy kong malansa mula sa kanya, ang mga mata nito. Ang sinasabi nitong trabaho na una ay panggabi daw siya, tapos ay napunta naman sa Maynila. Higit sa lahat, ang langis ng lana na kumulo ng ilang beses na dumating ito sa shop kasama si Tatay Fabian. At kagabi, nang magtangka siyang pagsamantalahan ako, nakumpirma kong hinala ko nang batuhin ko siya ng asin at napaso ito. Takbo, Morgan! Takbo! Doon tayo sa shop. Hinawakan ni Lester ang kamay ko at mabilis kaming tumakbo papunta sa shop. Hinabol kami ni Lawrence at bago ko pa mabuksan ang kagagawa lang na pinto, ay inabutan na kami ng aswang. Bigla akong hinila palayo ni Lester nang talunan kami ni Lawrence. Agad dinampot ni Lester ang nakuhang tubo sa gilid at yun ang ginawang pangdepensa. Galit na galit at nalilisik ang mga mata na pinukol kami ng masamang tingin ni Lawrence. Hindi ko mapigilan ang maiyak dahil sa awa. Ang kaibigan ko at tinuring na kapatid, ngayon ay parang mas masahol pa sa hayop. At wala akong ibang sisisihin kung hindi ang aswang na yun. Ang bana na siyang kumagat kay Lawrence noong gabing salakhayan kami nito. Balik mo siya sa akin! Magkakamatayan na tayo, pero hindi ko siya ibibigay sa'yo! Muling sumugod si Lawrence at sadya akong tinulak ni Lester palayo. Hinataw nito ng malakas ang aswang gamit ang tubo, pero hindi yon alintanan ni Lawrence. Nagawa niyang agawin ang tubo kay Lester at akmang isasaksak yun sa kanya. Habang nangyayari yun ay binubuksan ko naman ang pinto ng shop. Nang sa wakas ay makapasok ako, agad kong kinuha ang isang itim na mutya na mabisang pangontra sa aswang, kasama ang asin na may halong abo at patalim na tanso. Bitiwan mo siya, Lawrence! Ayoko man siyang saktan pero kailangan kong iligtas si Lester. Binato ko ng asin si Lawrence at sumigaw ito sa sakit saka mabilis na lumayo. Matapang kong hinarap ang dati kong kaibigan na umaagos ng mga luha sa pisngi. Umalis ka na, Lawrence. Umalis ka na dahil ayokong saktan ka. Patawarin mo ko kung hindi kita kayang mahalin sa paraan na gusto mo. Pero hindi ko kakalimutan na ikaw pa rin ang best friend ko. Ang kuya ko. Utang na loob. Magpakalayo ka at huwag ka nang mananakit ng tao. Alam kong puro hayop ang kinakain mo. Huwag mong hayaan na lamunin ka ng kasamaan. Nagulat kami nang biglang matumba si Lawrence at lumapa sa lupa. Doon pa lang namin nakita si Ingkong Gani na tinulak ito ng tungkod. Nang akmang tatayo si Lawrence ay tinapakan lang ito ng matanda gamit ang isang paa, maging ang tungkod nito. Biglang sumigaw si Lawrence na para bang napapaso at ang lakas nito ay hindi umubra kay Ingkong Gani. Hoy, Yanggaw! Huwag ka nang dumagdag sa gulo na dala ng aswang na bana! Huwag kang mag-alam, Tanta. Kailangan kong magtanim ng punla kay Morgan. Sino ang may sabi sa'yo? Yung bobong aswang na bana na yon? Gonggong! Ikakamatay mo kapag sumiping ka sa kanya. Hindi nyo alam kung ano ang pinanggalingan ng angka ng babae yan. Huwag kayong mag-alala.
Hindi na kayo guguluhin nito. Ako ang bahala dito. Ingkong Gani, kailangan kitang makausap. Oo, alam ko na yon. Nawala yung 3 mutya mo na. Dahil may mutyang hinahanap ang bana sa'yo. Ano pong mutya? Siya ako na ipapaliwanag. Huwag kang mag-alala. Hindi yun mahahanap ng aswang kahit balik na rin pa niya yung tindahan mo. Pumunta po kayo sa bahay nila Lester. Doon sa... Kay Melinda. Oo, alam ko na yon. Kilala niyo po yung mami ko? Marami akong nalalaman tungkol sa bayan na to na hindi nyo nalalaman. O siya, umuwi na kayo. Ako nang bahala dito sa Yanggaw. Hoy, Yanggaw! Tayo! Sumama ka sa akin! Matapos ang nangyari kanina sa shop, hindi mawala sa isip ko si Lawrence. Maging ang sinabi ni Ingkong Gani tungkol sa akin. Pakiramdam ko ay marami siyang alam tungkol sa pagkatao ko na kahit ako mismo ay hindi ko alam. Nasa ganun akong tagpo nang pumasok sa kwarto ko si Lester. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Parang ang lalim naman yata ng iniisip mo. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Ingkong kay Lawrence? Mamamatay daw siya kapag sumiping sa akin. Bakit? Dahil gigilitan ko siya ng leeg kapag ginawa niya yun. Mamamatay siya talaga. Naman seryoso ako. Ba, seryoso rin ako. Gigilitan ko talaga ng leeg kung sino man yung sisiping sa'yo bukod sa akin. Oh. Para naman papayag ako. Pero hindi nga, walang biro. Alam ko may iba pang ibig sabihin si Ingkong doon. Hintay mo lang. Sabi naman niya pupunta siya dito eh. Pero nakakapagtaka na kilala niya pati si Mami. Morgan. Ay tita, pasok po. Oh, narito ka pala anak. Mabuti at may sasabihin ako sa inyong dalawa. Ano po yun? Anak, nagsinungaling ako sa iyo. Hindi totoo na dahil madalas sa pagkakasakit ko kaya ako nagyaya na dito na manirahan. Bumalik tayo rito para tuparin ko ang pangako ko kay Mildred. Mildred? Kay Mommy? Kilala niyo si Mommy? High school pa lang kami ni Mildred ay matalik na kaming magkaibigan. Magkasama kami sa lahat ng bagay. Bukod doon, ay malapit din kasing magkaibigan ang mga magulang namin. Hanggang sa lumaki at nagkaasawa kami. Ako ang kasama ni Mildred at dumamay sa kanya noong namatay ang daddy mo. Naalala mo ba noong mawala siya? Opo. Oo nga, naaalala ko na. Kaya pala sabi ko pamilyar kayo noong pumunta kayo sa shop ko. Noong bata pa ako, nakita na po kita tita. Pumupunta ka sa bahay namin noon. Oo, ako nga yun. Ang totoo, Morgan, nung mawala ang mami mo, kinidnap siya ng aswang at ako ang una niyang pinuntahan nung makataakas siya. Po? Ang aswang na gumagala ngayon at pumapatay sa mga kababaihan dito. Ilang araw bago siya mawala, naikwento sa akin ni Mildred na madalas siyang dinadalaw ng aswang. Nagbaabantay hanggang sa kinuha nga niya ang mami mo. Ginahasa siya ng aswang na yun. Sa loob ng mahigit 1 linggo siyang bihag ng aswang na yun, ay paulit-ulit siyang pinagsasamantalahan. Ang sabi daw sa kanya ng aswang, siya daw ang tinakdang magdala ng magiging anak niya. Natigilan ako. Bigla kong naalala ang sinabi ni Lawrence. Ganun eksakto ang plano niyang gawin sa akin. Mabuti na lang at naroon si Lester. Pero muli ko naman naalala ang sinabi ni Ingkong tungkol sa pagsipin sa akin ni Lawrence. Pero nang makakuha ng pagkakataon, ay doon na nga siya tumakas at pumunta sa akin. Agad kaming nang badali dahil ang usapan namin ay sasamahan ko siya sa Maynila. Kasama ko ang asawa ko, dala ang sarili-sarili naming sasakyan. Palabas na kami ng bayan nang biglang humarang ang aswang sa harap ng kotse ni Mildred. Naaalala ko po yun. Kitang-kita ko kung anong ginawa ng aswang na yun kay Mommy.
Yun ang malaking kasalanan ko kay Mildred. Nagbilin siya sa akin na kung ano man ang mangyari sa kanya, ay huwag kitang pababayaan. Pero nang makita namin ng asawa ko ng gabing yun ang aswang at ang ginawa niya kay Mildred, natakot kami. Umalis kami't hindi ka na namin binalikan. Nag-alala kami na baka kami ang sunod na balikan nito. Mula noon na hindi na kami bumalik pa dito. Patawarin mo ko, Morgan. Pinabayaan kita. Wala po yun. Kahit naman po sino ang nasa katayuan nyo, ganun siguro unang maiisip. Pero may binanggit ang mami mo sa akin noong gabing tumakas siya. Hindi ko rin maintindihan pero may sinasabi siyang mutya. Kahit anong mangyari daw, siguraduhin ko na wag daw yung malalayo sa iyo. Maya-maya ay bigla akong natigilan nang may maramdaman na nakaibang bigat sa paligid. Tinaas ko ang braso ko at nakita ko na nagtatayuan ang mga balahibo doon. Nagtatakang sinundan ako ng tingin ng mag-ina nang magmadali ako para buksan ang drawer sa tabi ng kama at kunin doon ang bote na may langis ng lana. Kumukulo ang langis. So, ano pong ibig sabihin yan? May panganib sa paligid. Kasunod noon ay kumatok ang kasambahay at sinabing may naghahanap daw sa kanya at nagpakilalang tatay niya. Napakunot noo ako dahil si Tatay Fabian lang naman ang kinikilala kong ama. Si tatay? Imposible. Ano nangyayari, Morgan? Sino yung dumating? Baka aswang yun. Hindi. Ninong ko. Yung kumupkup sa akin, si Tatay Fabian. Sandali, lalabas ako. Morgan! Sandali lang! Hindi na ako bumalik o lumingon kahit narinig kong tinawag ni Tita Melinda ang pangalan ko. Agad akong lumabas ng bakuran at nakita ko doon si Tatay Fabian. Agad akong napangiti nang makita ko siya. Pero agad na wala ang ngiti ko nang mapansin ang mga mata niya. Kulay dilaw yun at nalilisik at tila galit na galit ito. Tay, may problema ho ba? Wala bang iniwan sa'yo ang nanay mo bago siya mamatay? Po? Iniwan? Anong iniwan? Putya! Bato na kulay itim. Tay, hindi ko po kayo maintindihan. Kailangan ko ng batong yun, Morgan. Nagulat ako nung lumapit sa akin si Tatay Fabian at hinawakan ako ng mariin sa magkabilang braso. Hanggang sa makarating sa ilong ko ang umaalingasaw na masangsang na amoy mula dito na parang nabubulok na bangkay at ang magaspang na dampi ng palad nito ay pareho sa aswang na bana. Nang tignan ko ang hawak kong bote ng langis na lana, nanlaki ang mga mata ko nang lalong lumakas ang pagkulo nito. Ikaw? Hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang aswang? Hindi ko alam pinagsasabi mo. Nabitawan ako nito nang bigla itong tumumba at mapahiga sa semento. Sumigaw ito na parang may masakit doon. Maya-maya ay humihingal na huminto ito at pilit na bumangon. Sabay angat ng kamay at tingin sa kanya. Ang mutya, Morgan. Ibigay mo sa akin ang mutya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinungaling ka! Totoo ang sinasabi ko. Wala akong alam sa hinahanap mong mutya. Kahit na bumalik ka sa shop ko, wala doon ang mutyang sinasabi mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Si Mildred mismo ang nagsabi na nasa iyo ang mutya. Kaya ba pinatay mo si nanay dahil sa pesteng mutya na yan? Kaya mo ba ako kinupkop dahil binabantayan mo na ilabas ko ang mutya na sinasabi mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ko pinatay si Mildred! Sinungaling ka! Ikaw ang bana! Ikaw ang aswang na pumapatay ng mga kababaihan dito! Ikaw ang aswang na nanloob sa tindahan ko tinakaw ang 3 mutyang itim! Ikaw ang aswang na pumatay sa nanay ko!
Maya-maya ay bigla akong napaatras nang manigas ang buong katawan ni Tatay Fabian. Pagkatapos ay bumaluktot ang mga daliri, kasabay ng malakas na sigaw na nagmula dito. Namilog ang mga mata ko nang tumingala ako at unti-unting nahawi ang ulap kasunod ng paglitaw ng bilog na buwan. Morgan! Nang tumingin ako kay Tatay Fabian, bigla akong napaatras nang makitang isa na itong ganap na aswang. Nang mabilis siyang nakalapit sa akin at sinunggaban ako sa leeg. Ibigay mo sa akin ang mutya! Wala sa aking sabi! Sinungaling ka! Wala akong pinagkaiba sa nanay mo! Sinungaling kayo mag-ina! Pinang-aso niyo ako at sinabing mahal niya ako! Yun pala, pinapasakay niya lang ako hanggang sa makahanap siya ng tiyempo at takasan ako! Alam mo ba kung anong ginawa ng mutyang niyo para sa akin? Mas nagiging malakas ako gaya ng kamunan! Ang mutyang niyo ang nagbibigay sa akin ng kakaibang lakas at matutupad ko ang pangarap ko ngayong kabilungan ng buwan! Kaya ibigay mo na sa akin ang mutya! Wala nga! Bitiwan mo si Morgan! Tama na, Fabian! Hindi pa ba sapat na pinatay at ginahasa mo si Mildred? Pati ba naman ang anak niya na tinuring ka na ama't minahal ka? Wala na bang natitirang pagmamahal sa puso mo? Pagmamahal! Walang puwang ang pagmamahal sa kaya kung alagad na kataliman! Angan lang maniniwala na minahal ko ang babaeng ito na para kong anak. Ang tanging halaga niya lang sa akin ay dahil ang anak ko ang magiging sunod na henerasyon ng mga aswang! Demonyo ka talaga! Ako mismo ang papatay sa'yo! Bitiwan mo si Morgan! Kung pinagbigay mo lang sa akin si Lawrence, makapag-awa pa ako sa'yo. Hayop ka! Ikaw ang kumagat ka kay Lawrence at ginawa siyang aswang! Dahil yun ang silbi niya sa buhay ko! Kinugkop ko siya para gawing aswang! At kinugkop kita para dali na magiging anak ni Lawrence! Pero dumating ang lalaki yan. Sinira niya ang puso! Mula sa likod ay bigla akong nilabas ang patalim na tansong metal na hindi ko namalayan ay nakasuksok pala sa holster na nasa bewang ko. Pagkatapos ay mabilis kong sinaksak yun sa dibdib ng aswang. Dahil doon, agad niya akong nabitawan. Nang makakuha ng pagkakataon ay binaril ni Lester ang aswang ng 3 beses. Lalapitan pa lang ako ni Lester nang mabilis na kabawi ang aswang. Sinunggaban ulit ako nito at humawak sa kwelyo ng suot kong jacket. Nakaramdam ako ng takot nang ilapit niya sa mukha ko ang dulo ng matatalas niyang kuko. Hindi ako natakot para sa buhay ko, Madam Venus. Natakot ako para kay Lester. Mahal na mahal ko siya at ayoko siyang iwan. Ayoko siyang maging gaya ko na nakita ng harap-harapan kung paano pinatay ang nanay ko at nang mistula yung bangungot sa akin mula noon. Morgan! Bitiwan mo siya, sabi! Tinitigan ko ang mukha niyang hindi nalalayo sa itsura ng demonyo. Pagkatapos ay tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Hindi ko na nakikita sa kanyang mga mata ang taong inakala kong tinuturing akong anak. Nang mga sandaling yon, naintindihan ko na kung bakit sa halip na patuloyin ako sa bahay niya. Nang mawala si Mommy, doon niya pa rin ako pinatitira sa bahay namin. Yun pala ay para malaya siyang makapasok para hanapin ang mutya. Ibigay mo ang hinihingi niya! Ingong! Pero wala sa akin ang mutya! Nasa iyo, Iha. Simulat sa pool na sa iyo na ang mutyang hinahanap ng aswang na yan. Po? Ang kwintas na suot mo, ang pendant, yan ang mutyang pinamana sa iyo ni Mildred. Agad kinuha ni Tatay Fabian ang kwintas na suot ko at pinutol yun. Doon ko lang naalala ang kwintas na yun. Ang buong akala ko ay simpleng kwintas lang yun na pinasadya ni Mommy. Maliit lang ang bato na yun na gawa sa kulay na magkahalong black stone, transparent light blue at ivory white. Sino bang mag-aakala na ang maliit na batong yun ang hinahanap nito?
Nasa iyo na ang bato. Bitiwan mo na si Morgan! Agad akong hinagis ng aswang at nasaluwa ko ni Lester. Napaiyak ako ng sawa kasi maramdaman ko ang mahigpit niyang mga yakap. Maya-maya ay lumingon kami kay Ingkong Gani nang sumenyas ito na lumayo at tumayo sa likod nito. Sinunod namin siya at mula doon, pinanood namin ang susunod na mangyayari. Sa oras! Nasakit ka na! Mas magiging karap na ang lakas ko! 5, 4, 3, 2, 1. Panginoon na kadiliman, ibigay mo sa akin ang lakas at kapangyarihan para Pagkagihan na! Nagkatinginan kami ni Lester nang biglang hindi makakilos ang aswang. Bigla itong humawak sa dibdib at napaluhod na parang nangihina. Maya-maya ay tuluyan itong natumba. Tatawa-tawa na humakbang palapit si Ingkong Gani kay Tatay Fabian na parang unti-unting napaparalyze. Ang mutya ng pinaka-inaasam-asam mo ay ginawa pa ng mga sinaunang babaylan bago pa sakupin ng mga Kastila ang Pilipinas. Ang batong yan ay may sumpa na sino mang aswang ang hahawak nito at sa babaylan na nangangalaga sa mutya na may masamang balak ay mamamatay. Unti-unti nitong hihigupin ang lakas mo hanggang sa manghina ka. Kabaliktaran ng lakas na gusto mong makuha mula dito. Pagkatapos ay unti-unting babagal ang pagtibok ng puso mo hanggang sa tuluyan na itong huminto at mamatay ka. Ganyan ang sinasabi kong mangyayari kay Yanggao. Hindi! Hindi ba ito? Ang mutyang hinahanap mo na magbibigay ng lakas sa mga aswang gaya ng gabunan ay walang katotohanan. Walang ganong klase ng mutya. Isa lamang yung kwento na gawa-gawa ng mga manunugis at albularyo para lansiin ang mga aswang noong araw para lumisan sa kanilang lugar. Nakakatakot lang ang itsura mo, pero ubod ka ng tanga, Fabian, dahil ikaw mismo ang humanap sa sarili mong kamatayan. Maya-maya pa ay tuluyan na itong hindi gumalaw at namatay. Muling kinuha ni Ingkong Gani ang kwintas at binalik sa akin yun. Pagkatapos ay ngumiti at tinawakan sa buhok ang aswang at hinila iyon palayo sa amin. Ingkong, sandali lang po. Si Lawrence, nalaman ko agad na aswang siya pero bakit si Tatay Fabian hindi? Dahil may pinapahid siyang langis para hindi mo siya maamoy. Alam mismo ni Fabian na ang lakas na kapangyarihan na taglay mo bilang isang babaylan. Kaya hindi kanya basta magalaw at patayin. Bukod pa sa mutya na hinahanap niya. Isa akong babaylan? Oo, Iha. Galing ka sa mga angka ng pinakamagaling na babaylan dito sa Pilipinas. Kaya nagawa ng mga ninuno mo ang mutyang nasa pangangalaga mo. Paano niyo ho nalaman ang lahat ng to? Sabihin na natin na isa kong kaibigan ng inyong pamilya mula pa noon. Ingatan mong mabuti ang kwintas na yan. Sa'yo iniwan ni Mildred yan. Ibig sabihin ay ikaw ang tagapagbantay ng kayamanan at karunungan ng angkan ninyo. Darating ang araw, kapag nagkaroon ka ng anak, kung sino sa kanila ang makakuha ng angking galing mo sa panggagamot, siya ang hahalili sa'yo bilang tagapagbantay ng mutya. Tatandaan ko po yan. Si Lawrence po pala. Kumusta na siya? Wala na siya. Patay na ang kaibigan mo. Ang mga gaya niya na Yanggao at hindi agad nakakain ng dugo at laman ng tao ay manghihina at madaling mamatay. Kalimutan mo na ang nakaraan, Morgan. Harapin mo na ang bago mong buhay kasama ng bagong pamilya mo. Opo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo. Darating lang ako kapag kailangan mo ko. At huwag ka nang gumawa ng gayuma. Opo.
Pagpalaing kayo ng may kapal. Ciao! Adios, baby! Baby ko, halika na rito. Palabas na, babe! Wow. Natawa ako nang tingnan ako ni Lester mula ulo hanggang paa. Naroon kami sa Maldives kung saan namin napiling mag-honeymoon. 4 na araw pa lang ang nakalilipas nang matapos ang kasal namin. Sa first anniversary namin ay nag-propose na sa akin si Lester. Fast forward at kinasal na kami. Bagay ba tong sexing pantulog ko? Sus, kahit ano naman ang suot mo bagay sa'yo. Actually, kahit na wala kang suot, iyon ang mas bagay sa'yo. Napakapilyo mo talaga. Halika na rito, baby. Nasasabik na ako sa'yo. Pero babe, seryoso. Salamat ha. Saan naman? Sa pagmamahal. Sa hindi mo pag-iwan sa akin kahit na magulo ang buhay ko dahil sa mga aswang noon at sa lahat-lahat. Mahal kita, okay? Nga pala, naalala ko na yung mga panahon na palaging nagkikita ang mga mami natin. Pumupunta siya sa bahay pero bakit wala ka nun? E di sana matagal na tayong nagkakilala. Nauna na ako sa Maynila nun. Kasama ko pa yung lola ko. Tsaka madalas palagi kong kasama si daddy nung buhay pa siya. Sinasama niya ako sa mga lakad niya. Kaya kapag umaalis si mami para makipagkita sa mami mo, wala ako. Pero sino ba makakapagsabi na sa kabila ng lahat, pinagtagpo pa rin tayo ng tadhana. Salamat sa love spell. Tama na nga kwento. Halika rito, bilis. Ayan na naman yung mga balbon mo sa dibdib eh. Makikiliti na naman ako eh. Na-enjoy ka nga dyan. Lumalakas yung halingin mo kapag nakikiliti ka eh. Shhh! Secret lang natin yun. Halika na, bilis. Madam Venus, ako na yata ang pinakamasaya nang mabigyan na sa wakas ng katanungan si Mommy nang mamatay ang aswang. Gayon din ang mga iba pang babae na naging biktima nito. Pero nakakalungkot na nadamay si Lawrence sa lahat ng makasariling plano ni Tatay Fabian. Maganda pa sana ang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Samantala sinunod ko ang payo ni Ingkong Gani. Huminto na ako sa pagtitinda ng mga mutya, love spells at kung ano-ano pang mga spells at tuluyan ang sinarado ang shop. Sa halip ay tumulong ako sa negosyo ng asawa ko sa coffee shop. Hanggang sa unti-unti na namin yung napalago at nakapagtayo na kami ng ilang branch. Pati ang pagiging albularyo ko tinalikuran ko na rin. Sa halip ay tinanggap ko sa buhay ko si Jesus bilang Diyos na tagapagligtas. Walang kasing sarap ang gumising sa umaga at matulog sa gabi na wala kang pinangangambahan na aswang na nagbabanta sa buhay mo. Dahil sa huli, isa lang ang mananaig. Yun ay ang lakas ng kapangyarihan ng Diyos. Hanggang dito na lamang at maraming salamat po. Nagmamahal, Morgan.